Bukod sa pera, pagkain, oras, lahat ng yan kapag nagkukulang at gusto mong mapunan lahat ng pangangailangan, kailangan mo mag-budget. For example, kung talagang konti lang ang pera mo, ang gagawin mo para lahat ng bagay na kailangan mo at gusto mo, makuha mo, kailangan mong maglaan ng different percentage. Kaya nga makikita nyo sa pizza o kaya yung pie chart, meron tayong hinahati doon. Sasabihin natin 30% sa load natin, tapos 20% sa leisure natin, sa pamasahe, etc. etc. Para mapunan lahat ng mga pangangailangan mo, kailangan mong hatiin. Kailangan mong mag-budget. Okay. Ngayon, ano ang alokasyon? Okay. Nagmula ito sa isang problema. Ang problema natin, yung diniscuss natin last week, kakulangan, kakapusan. Okay. Dahil meron kakulangan sa atin at kapos ang ating mga pangangailangan at kagustuhan, kailangan natin ng alokasyon. Ang ibig sabihin ng alokasyon, kailangan natin maipamahagi. Ano ibig sabihin ng mapamahagi? Ma-distribute. Kailangan natin maibigay ito sa iba't ibang tao na nangangailangan. Okay, ngayon, pag alokasyon, namamahagi ka. Ang pinakamagandang example dyan ay sa palengke. Ang pinaka ginagawa sa loob ng palengke ay namamahagi o idinidistribute ang mga pagkain, mga damit o mga produkto sa pamamagitan ng pagbebenta. Ngayon, naipamahagi na. Ang susunod doon, limitadong yaman o limitadong mga bagay. Halimbawa, kung pupunta tayo sa palengke, bakit kaya na may mga taong maaga, alas 5 pa lang nasa palengke na, alas 6 nasa palengke na? Ano ang pinakadahilan nila? Ano ang pinakadahilan ng mga tao bakit ang aga-aga nila sa palengke? Sige nga. Shenry. Shenry. 3, 2, 1. Grace. Ma'am, para po iwas sa siksikan, ma'am. O, dahil, bakit nagsisiksikan? Kasi ma'am, maraming bumibili. Okay, Tsaka marami ang maingay. bumibili. Isang punto 'yon. Ano pa? Kit. Ma'am, Bakit para maaga mas sila? maganda yung makuha nilang mga ano, ma'am. Okay, Bibili mas nila. maganda ang makukuha nilang gulay o kaya naman isda. Kasi nga, kapag nahuli ka, tira-tira na lang ang makukuha mo. Kumbaga, napagpilian na yung produkto na makukuha mo. Ano pa? Isabela. Ma'am, para mas fresh po, ma'am, yung mabili mo. Okay, mas fresh. Kumbaga, bagong bagsak nga, sasabihin nila kapag isda. Okay, bagong pitas, sabi nga ng iba. Tama? Jasper. Ma'am, para maging prepared po sila sa mga bibili na gamit at hindi na sila mahuli. Okay, maging prepared sila dahil less hassle. Wala silang masyadong kaaga, walang masyadong tao. Last, Ira. Ma'am, para hindi po maubusan. Okay, para hindi maubusan. So, tama lahat yung mga sinabi nyo. Pag samasamahin natin, maaga ka sila kasi unang-una, sabi nga, na kapag nauna ka nga, makukuha mo yung pinakakalidad, hindi ka mauubusan, kumbaga, wala kang kaagaw sa produkto, na kung saan, kung ilalagay natin siya sa alokasyon, ang ginagawa dito, dahil limitado lang, konti lang, hindi lahat ng nasa palengke ay kayang i-absorb yung maraming tao pag nagdi-distribute sila dahil limitado ang yaman. Ngayon, dahil nga kulang, limitado ang yaman, kailangan ay maayos yung pagdi-distribute o pamamahagi. Kaya mapapansin nyo sa palengke, halos lahat ng magtitinda ng isda magkakatabi. Halos lahat na nagtitinda ng gulay magkakatabi. Lahat ng frozen magkakatabi. Kasi nga, maraming tao ang nangangailangan ng isang produkto na kailangan mabigyan o mapamahagi lahat ng yon. Okay, ngayon, pamamahagi, limitado, pagtugon. Ibig sabihin, kailangan mabigyan
yung mga tao ng kanilang pangangailangan at kagustuhan. For example, sa pizza uli kanina, bumili kayo ng barkada, kaya nga in-slice yon para at least lahat mabibigyan. What if nagmatakaw yung isang barkada mo? Ibig sabihin, merong isang hindi mabibigyan. Kaya ang punta ng alokasyon, dapat ini-slice yan, hinahati yan, kahit na limitado yung ating pizza, mabibigyan lahat ng nangangailangan o may gusto nung pizza na yon. At dahil doon, meron pa rin problemang magiging kalalabasan nito. Walang katapusang pangangailangan. Ang alokasyon, sinasagot niya yung problema ng walang katapusang pangangailangan. Ibig sabihin, kahit anong gawin natin sa pang-araw-araw, hindi natatapos ang kailangan ng tao. Hanggat buhay ang tao, kumakain siya. Habang buhay ang tao, kailangan niya ng damit. Habang buhay ang tao, nangangailangan siya ng mga kinakailangan sa bahay. Ngayon, para maging sapat lahat ng mga pangangailangan ng tao sa buong mundo, kailangan natin ng alokasyon o hahatiin natin ito ng sapat. Okay, yun ang pinaka-gist ng alokasyon. Wastong pagkakahati ng ating mga likas na yaman. Ngayon, ayan. Ano sa palagay ninyo ang sitwasyon ng pagkuha ng produkto noong sinaunang panahon? Paano kaya sila nakakakuha ng produkto noong sinaunang panahon? Imagine niyo yung primitive life. Ibig sabihin, wala pang kabihasnan. Paano nila nakukuha ang kanilang mga produkto o mga bagay na kailangan nila? Nash, type mo na lang. Yan. Paano nila nakukuha ang produkto na kailangan nila nung sinaunang panahon? Paano? Henry. Palitan. Okay, nagpapalitan sila. Ano pa? Mildred. Ma'am, kalakalan po. Okay, kalakalan. Ibig sabihin, meron ng pagbebenta at pagbili doon. Clark. Kalakalan din, ma'am. Kasi yung ma'am sa barko, ma'am. Okay, ano pa? Jasper. Papalitan sila, ma'am. Jasper. Ma'am, pangingisda. Pa? Pangingisda. Okay, pangingisda, pagtanim. Okay. So, ang pinaka sitwasyon kung paano nila nakukuha ang produkto, unang-una, noong sinaunang panahon, kapag nagugutom sila, nasa paligid lang ang pagkain. Kumbaga, pipitas lang sila sa puno, o kaya naman ay mamimingwit sila sa mga ilog, o kaya naman kapag nakasakto silang nakakuha o nakahuli ng mga baboy ramo, mga manok, yun ay kanilang hinuhuli at kinakain. Tapos, nagkaroon ng kalakalan o palitan na barter system. Dahil meron akong nahuling isda, ikaw naman ay maraming nakuhang mga gulay, magkakaroon sila ng sharing o magpapalitan sila. Okay, so sa paraan na yon, nakakakuha sila ng mga produkto o mga bagay na kailangan nila. Sa kasalukuyan, kailangan natin ng pera para makabili, o kaya naman minsan, ibinibigay sa atin to for donation o ibinibigay sa atin to ng mga kakilala natin. Ngayon, ang alokasyon. Ngayon, punta tayo sa sistemang pang-ekonomiya. Unang-una, ang problema natin ay ang alokasyon, kailangan natin maibahagi ang produkto sa iba't ibang klase ng tao. Para mas malalo nyo maintindihan ang alokasyon, ay imagine nyo lagi yung pizza. Kasi yun yung isa sa pinakamadaling paraan para maintindihan ang prinsipyo ng alokasyon. Okay, ngayon, para magkaroon tayo ng maayos na alokasyon o paghahati-hati ng mga limitadong yaman, kailangan natin ng sistemang pang-ekonomiya. Okay, i-apply ko siya sa pizza. Di ba ang pizza dati, pag hinahati lang yan ay 8 hati or 8 slices.
Bakit nagkaroon ng 12 slices? Nagkaroon ng 4 slices lang. Nagkaroon ng 6 slices. Bakit lumaki yung pizza? Ibig sabihin, ginagawa nila yon dahil minsan nagkukulang o kaya minsan naman sobra ang nakakain na pizza. Kaya kailangan nilang hatiin ito base sa kung ano ang meron sa kanila. For example, ang pera nila ay Parang nangyari sa Chuck E. Cheese. sa Minsan po kasi yung mga ibang customer daw po sa Chuck E. Cheese, hindi daw inuubos yung pizza. yeah, tama yon, isa yon. At saka sa Shakey's. Tapos nire-recycle pa daw nila. Oo, inuulit nila. O, tama yon. Nabalitaan niya din pala. Okay. So, kung saan doon ang nangyayari, for example, pag sa Shakey's nga ang nangyayari, dahil mabigat sa tiyan ang tinapay ng Shakey's, hindi na naubos yung tinapay mismo. Kaya merong package doon na sobrang dami ng slices ng pizza doon. Meron din naman na kahit na ganun kalaki ang pizza nila, nagkukulang pa rin sa isang tao. Kaya nangyayari, kumukonti din yung slices. So, yung ilalagay natin siya sa ekonomiya, yun ay sistemang pang-ekonomiya. Kung paano naman hahatiin yung mga limitadong yaman. Okay. So, dito, ang sistemang pang-ekonomiya, ito yung nagtatakda. Ibig sabihin, ito lang ang pwedeng mong makuha. O kaya ito lang dapat ang presyo. Ito lang dapat ang ibebenta mo. Okay. Ngayon, susunod naman ay nagko-control. Ibig sabihin, hindi pwedeng, sige, kanya-kanyang hati na lang ng pizza o kaya kanya-kanyang kuha na lang ng pizza. Di ba? Minsan ganun yon, lalo na sa kakanin din. Di ba? Minsan ang kakanin, hindi rin hinahati yan. Kanya-kanyang, slice yan o kanya-kanyang hati ng kakanin. Hindi pwede. Pag sa sistemang pang-ekonomiya, kung gusto mo na mabigyan lahat, kailangan mong kontrolin, kailangan mo magtakda kung anong size lang, o kaya kung gaano kalaki o gaano kaliit. Okay. So, ang sistemang pang-ekonomiya, yan rin ay batas. Ibig sabihin, kailangan itong sundin. Kung ilalagay yan sa ekonomiya ng Pilipinas, ito yung mga batas na kailangan sundin ng mga nagbebenta. Di ba nga, hindi pwedeng agad na magbabagsak presyo. Kunwari, magtitinda ako ng manok. Ang manok dapat 160 hanggang 180 lang. Hindi ko pwedeng i-155. Hindi ko pwedeng in-150. Kasi may batas na dapat sinusunod. Okay. Bakit? Kasi halimbawa kung binabaan ko ang presyo, kanino sila bibili? Sa akin. Okay. Ang problema, kumusta naman yung mga ibang nagbebenta? Ganon ang batas, kailangan sinusunod yun. Lalo na kung ang ekonomiya ay hawak ng pamahalaan. Okay, ngayon. Tanong, ano ang nangyayari sa loob ng palengke sa pamamahagi o pagkuha ng mga mamamayan sa mga produkto? Magbigay nga kayo ng senaryo naman nangyayari sa palengke. Magbigay ng senaryo. Huwag niyo sasabihin yung makalat, ha? Kung ano yung ginagawa ng mga tao sa palengke. Ano yung na-o-observe nyo sa ginagawa ng mga bumibili? Ano yung na-o-observe nyo doon sa mga ginagawa ng mga nagbebenta? First, Jeremy. Maingay po kasi marami po silang nag-uusap po kung pwede pong bigyan ng patawad po ng o kaya discount po. Tama. Okay, maingay. Kasi nga, ang nangyayari, nagkakaroon ng conversation between the seller at saka yung bumibili kasi humihingi ng tawad o kaya naman, mismo yung mga bumibili naman, nagtatawag ng mga bibili sa kanila o kaya hinihikayat nila na sa kanila bumili. Ano pa? Bukod sa maingay dahil tumatawad yung mga namimili. Jasper. Ma'am, tinataasan ng mga seller yung mga binibenta nila. Okay? Minsan tinataasan ng mga seller, lalo na yung mga iba hindi naman alam ng mga bumibili na mataas pala ang presyo. So tinataasan nila. Ano pa? Minsan nga, halimbawa kapag bibili ka sa palengke, feeling mo mura na yung binili mo, pero kapag pumunta ka sa ibang portion ng palengke o kaya minsan nag-online ka o kaya sa ibang palengke o talipapa, ang mahal pala nung nabili mo doon sa palengke na yun. Ano pa, Kit?
Ma'am, nag-aagawan sila sa produkto, ma'am. Okay, nag-aagawan sa produkto, nangyayari yan lalo na sa malalaking mga palengke na kung saan halos doon bumibili ang mga mamamayan sa barangay na yon. Ano pa? Ano napapansin nyo doon sa mga pwesto? Rose, ano pa napapansin mo sa palengke? Ma'am, ano po, yung hindi pagkakaintindihan, ma'am. Kumbaga yung kapag hindi po na bili ng, kumbaga hindi nakuha ng bumibili yung gusto niya, ma'am, bigla na lang siyang aalis. Tas, Okay, so hahabulin siya, ma'am. oo, minsan ang nangyayari pa dyan, kahit sa mga mall, di ba? Halimbawa, trinay na niya, minsan nagte-taste test pa kayo, tapos nagtanong-tanong, tapos hindi naman pala bibili. O kaya yung iba naman, sukat-sukat, tapos hindi rin naman bibili. Okay, nangyayari yan. Ano pa? Renz, marami pang nangyayari. Renz, nagmo-multitask ang mga nagbebenta dahil madami bumibili. O kaya, magandang punto yon. Halimbawa, dahil maraming bumibili kung saan-saan mo makikita yung nagtitinda. Wherein, minsan, dahil sa sobrang dami ng bumibili, yung attention mismo na nagtitinda ay nawawala. Diyan minsan yung nagkakaroon ng nakawan, o kaya nalilito ang nagbebenta, imbis na makukuha niya yung Sobra-sobrang sukli. sobra-sobrang sukli, o kaya naman kulang ang sukli, o kaya naman nagsukli siya pero hindi pa pala nagbayad yung bumibili, yung mga ganon. Okay, ano pa? Ira, Ma'am, nagsisiksikan dahil nag-uunahan po. okay, nagsisiksikan, lalo na yan pagdating ng Pasko, halos Christmas shopping yan, na kung saan, nagpalabas na nga si Christy Angeles na merong limit ang mga malls at saka palengke. So, hindi lahat pwede ay bumili sa certain na oras. So, yun, nagsisiksikan sila dahil gusto nilang makauna nga doon sa produkto na ibinibenta. Next one. Sige, Isabela. Ma'am, yung mga tindera po na dinadaya po yung timbangan nila. Okay, isa pa yan sa ginagawa at walang katapusang problema yan. Simula pa nung matagal na panahon hanggang ngayon, nagkakaroon pa rin ng dayaan sa timbangan. Wherein, bakit sila nandadaya? Dahil wala silang kontrol. Wala silang kontrol at hindi nila pwedeng agad taasan o hindi nila agad pwedeng babaan ng presyo dahil magagalit or lalabag sila sa batas ng pamahalan. Kaya ang ginagawa nila, nagkakaroon sila ng manipulation. Kung hindi nila kayang taasan yon, imamanipulate nila na konti lang ang timbang na maibibigay nila dun sa bumibili. So, syempre, para makakita. Susunod, Daniel, marami pa. Ma'am, ma'am. Ano po, may nakita na po akong ganito. Ano yan? Agawan po ng customer. Ng? Customer po hanggang sa hindi na po bumili. Okay, agawan ng customer, tama yan. Kasi nga, di ba, magkakatabi halos sila. O kaya naman ay, kumbaga yung... Magkakatabi, isa pa yung binibenta. Oo nga, kumbaga, ang nangyayari, tinitingnan lang nila kung mas kanino papanig yung bumibili. So, nag-aagawan. Minsan, nagsisiraan pa. So, di ba, nangyayari ang mga bagay na yan. Ano pa? Jasper? Ma'am, tinitingnan nila yung mga buyer kung malinis ba ito mga binibenta ng seller, ma'am. Okay. So, syempre, lalo na kung ikaw ay sanay na talaga sa pamamalengke o pagbili, mas magiging mausisa ka na. So, syempre, makikita nila kung meron ng hindi na maganda yung kalidad ng kanilang binibenta. Last, Grace. Ma'am, yung iba nilalagyan nila ng mga pabigat yung mga produkto nila, ma'am. Okay, may pabigat o kaya naman ay parang ang laki ng kumbaga ang dami-dami kapag ang nilalagay naman sa plastic magkaiba. Naranasan ko 'yon. Binilang ko kung ilan yung tilapia na nandun sa timbangan, tapos pagkalagay sa plastic nabawasan ng 2. Yung mga ganon. Na kung saan ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng sistemang pang-ekonomiya kasi para naman mabigyan ng wasto o sapat na produkto ang mga tao. Ngayon, nagkakaroon ng problema kasi una nga, yung iba nandadaya, yung iba dahil nagigipit sila, ang ginagawa nila ay nagnanakaw, kaya etc. etc. Okay, so maraming nagaganap sa palengke
na minsan ay lumalabag sa batas. Okay, ngayon, punta na tayo sa sistema pang-ekonomiya. Saan nakuha ang sistemang pang-ekonomiya? Unang-una, sa kasaysayan at pang-ekonomiya ng isang bansa. Ibig sabihin, nanggaling yan sa nangyari sa bansa noong unang panahon. One great example is North Korea. Okay, lagi ko yung example to since nung grade 8 kayo. Wherein, ang North Korea, starting nung natapos ang Korean War, kung naaalala nyo pa, ay sila ay naging stricto na. Ibig sabihin, ang nagiging puno or pinuno at tagapag-utos ay ang kanilang pamahalaan. So, walang or magkakaroon man ng karapatan, mas malaki ang kontrol ng pamahalaan. Kaya, naging ganun na ang kasaysayan ng North Korea, pati sa pagbebenta, pati sa produkto, naging sistema na nila yan. Kung nabanggit ko na sa inyo, mamaya mabibigyan ko ng example, maski sa pagbili at pagbebenta, ang pamahalaan ang nasusunod. Okay, next, klima at pinagkukunang yaman ng bansa. Siyempre anak, kung malapit ka sa mga dagat o napapalibutan ka ng dagat, halos lahat ng mga naibebenta dyan o maraming naibebenta ay mga isda, seafoods, etc. etc. Siyempre naman kung ikaw ay nakatira sa mga nasa hilagang hemispero, malalamig dyan, na kung saan meron sa Russia, winter, o kaya naman kalahati ng panahon or taon sa Saudi Arabia ay sobrang init. Kumbaga, nakadepende din sa klima nila kung ano ang kanilang ibinibigay na produkto. At syempre, ang pinaka malalim na pagkakahulugan ng sistema pang-ekonomiya ay maling desisyon na nagdulot ng suliranin sa ekonomiya ng isang bansa. Kaya ngayon, ang Pilipinas ay pilit pa rin na naghahanap ng mga opisyal ng pamahalaan na magtataguyod sa ating ekonomiya. Kasi isa sa mga porsyento na inilabas nga ng ating mga mamamayan ay nagkakaroon ng problema sa ekonomiya ng dahil sa ating nagiging presidente ng bansa. Kaya nga 'di ba, mula sa babae, nagkaroon tayo ng artistang pangulo, nagkaroon tayo ng tawag dito, militar na pinuno, nagkaroon tayo ng mabait na pinuno, nagkaroon tayo ng kamay na bakal na pinuno. Bakit? Kasi nga, dahil sa nangyayari noon, pilit na naghahanap ang tao ng mamamayan ng isang presidenteng aahon sa ekonomiya ng bansa. So, yan yung naging... Parang pong tinatry niya po nilang mag-adapt. Parang tinatry po mag-adapt sa pamamagitan po pagpapalit-palit ng karakteristik ng pinuno. Yes, yan ay isa sa mga nagiging basis ng mga mamamayan na sa pagboto ng presidente. Napakalaking porsyento yan. Kaya di ba, napakalaki ng pagkakaiba ni Noynoy Aquino kay Duterte. At titingnan nyo yan sa 2022 kung matutuloy man ang voting natin, kung malayo din ba ang pagkakaiba ni Duterte at sa susunod nating Pangulo. Kasi nga, nasasabi nila na kapag nasa karakteristik din ng pinuno, kung anong klase siyang mamahala sa Pilipinas. So, ganun ang perspective ng mamamayan. Minsan na, di ba, hindi na nila tinitingnan yan sa kung anong natapos, ano ang kanyang karanasan, minsan sa pag-uugali na rin. At dito, ang sistemang pang-ekonomiya, may ugali din siya. Ugali yan. May ugaling malaya, may ugaling strikto, may ugaling bahala na, may makikita kayong mga sistema pang-ekonomiya na gano'n. At isa sa pinakauna ay ang sinaunang sistema o tradisyonal na ekonomiya. Ito yung sistemang pang-ekonomiya na kung ano ang meron dyan, yun ang ugali niya. Kung anong meron dyan, yun ang gagamitin natin. Okay, yun ang pinaka-ugali ng sistema pang-ekonomiya na to. Na kung saan, halimbawa na lang, noong sinaunang panahon, dahil sinaunang sistema yan, kapag nagutom ang mga sinaunang tao, ang gagawin nila, maghahanap lang sila ng puno na may prutas
O kaya naman ay kukuha lang sila ng isda sa ilog. Kapag nalamigan sila, anong ginawa ng mga sinaunang tao? Pupunta sila sa mga kuweba at gumawa sila ng paraan para makatuklas ng apoy. Kumbaga, nangyayari ang mga bagay nakadepende sa kung ano ang nararamdaman nila at kung ano ang meron dyan. Hindi sila gumagawa, kung hindi sila lumilikha, ang ginagawa lang nila ay kung ano yung available na resources dyan. For example, minsan pag nagpapaproject kami, di ba? Dahil kulang ka sa gamit o kaya wala kang gamit, kung ano na lang ang meron ka, yun ang ginagamit mo. Yun ay ang traditional economy. Kung ano ang nasa likas na yaman, yun lang ang gagamitin. Ngayon, nakabatay sa gusto ng mamimili. Ibig sabihin, dahil gusto niya yun, yun ang bibili niya. Second one, nagtatakda ng presyo ay ang pinagkasundoan ng bumibili at nagbebenta. So, makikita mo ang sitwasyon na to sa barter system. Nagkasundo sila. O sige, dahil meron kang gulay at gusto ko yung pechay na yan, sige, ipapalit ko yan ng isda. Kumbaga, ang conversation nasa kanilang dalawa. Pinagkasunduan nila. Okay. Next one, nakabatay sa kultura at tradisyon. Dahil nga sinaunang sistema yan, na kung saan kapag tradisyon, ang tradisyon nila ay titira sila sa kuweba kapag mainit, kapag nagugutom sila ay titira sila sa baybay ng mga ilog, yan ay ang kanilang proseso ng ekonomiya. Pang-apat, nakabatay sa pangunahing pangangailangan. Yan ay ang example ko kanina. Kapag naramdaman nila ang pangangailangan, kung ano yung nasa paligid, yun ang kanilang gagamitin. Hindi na sila magpapakalayo-layo, hindi na sila kumbaga, hindi na nila paghihirapan. Kung ano ang meron, yun ang kanilang gagamitin. Okay. Hindi gumagamit ng mga makabagong teknolohiya at limitadong pinagkukunang yaman. So, di ba nga sabi ko sa inyo, kapag nagutom sila, hindi na sila pupunta pa ng Jollibee para bumili ng pagkain. May biskwit dyan, o kaya bibili ka sa sari-sari store, yun ang kanilang gagamitin. Kumbaga, kung ano ang available resources, yun lang ang kanilang ikokonsumo. Yun ang traditional economy. Yan ay ang sitwasyon noong sinaunang panahon. Kaya sinaunang sistema ito. Ngayon, yung pangalawa, ayan ang itsura ng mga sinaunang tao. Nagtatanim sila. Bakit sila nagtatanim? Kasi nauubos na yung mga prutas, nauubos na yung mga gulay sa paligid. Kaya sila ay nagtatanim. Kapag nagtatanim sila ng marami, mas marami silang mapapakain ng mga tao. Okay? So, command. Sistemang pinag-utos. Ang ibig sabihin, inutos, ang pinaka-sentro ay ang pamahalaan. Ito ay ang magandang halimbawa ng North Korea. Kung ano ang inuutos ng pamahalaan, yun lang ang masusunod. Pangalawa, ang pamahalaan ang nagtatakda ng presyo. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng taasan o babaan ang presyo ng binebenta mo. Halimbawa, gusto mong dagdagan kasi merong mga nagtitinda. Ay, ibibigyan ko yung halimbawa. May iba't ibang nagtitinda ng mga milk tea, tama ba? Milk tea na, iba't ibang store na yan ng mga milk tea. Pero ba't may mga milk tea na may mababang presyo, may mga matataas ang presyo? Kasi gumagamit sila ng mas makalidad na pearls, na cups, etc. etc. Dito, kahit na anong ginastos mo o kailangan mong kunin na tubo dun sa binebenta mo, kung ano lang ang sinabi ng pamahalaan, yun lang ang nasusunod. Wala kang magagawa. Okay. So, ang nagmamay-ari ng yaman ay ang pamahalaan. Ibig sabihin, lahat ng mga likas na yaman, pamahalaan ang nagmamay-ari. Yang kinakain mo, galing yan sa pamahalaan. Kaya nga sa North Korea, noong una pa to tradition na to, pero hindi na siya nangyayari ngayon. Pero nangyari sa North Korea, anak, ang ginagamit nila ay parang resibo lang or ID. ID ng pangalan mo, saan ka nakatira. Pupunta sila sa tinatawag nilang palengke o pamilihan. Kapag pumunta sila doon, ipapakita lang nila yung ID nila at meron nang nakaprepare na pack sa kanila. Halimbawa, kung ang pamilya mo ay
5 katao o 5 miyembro, meron kang isang buong manok, meron kang 2 bigkis ng pechay, meron kang kalahating kilo ng kamatis, yun lang. Hindi ka na pwedeng bumila ng iba pa o hindi ka na pwedeng kumuha ng panibagong package. Kumbaga, kung ano lang ang nakabigay sa'yo, yun lang. Kasi nga, sila yung nagtatakda, sila yung nagmamay-ari ng yaman. Lahat ay pantay-pantay sa pagkamit ng produkto at paglilingkod. Pag sinabing pantay-pantay, doktor ka man, o kaya farmer ka, basta 5 ang miyembro ng pamilya, yun lang ang makukuha mong produkto. Ganon ang proseso ng North Korea noon. Ngayon kasi medyo lumuwag-luwag na sila. At syempre, planado ang ekonomiya. Ibig sabihin, dahil alam mo kung ilan ang mga tao at kung magkano ang ibibigay mo sa kanila o ilang ampak ang ibibigay mo sa kanila, yun lang ang makukuha nila. Kaya nakaplanado. Walang mauubusan o kaya walang sosobra kasi nakaplano na. At meron itong quota. Okay. Ibig sabihin, nagpipigil ang mga tao dyan. Hindi sila pwedeng sumobra ang kinukuha. Ganito ang itsura niyan. Yan. Maski sa trabaho. Halimbawa, dapat ang mahuli ninyo ay 25 kilos per day. So, ganun, kailangan nilang makuha yung quota na yun. Kasi mismo mukha meme template. Ha? Mukha pong meme template. Ano yon? Mukha pong meme template yung photo. Saan yon? Ayan po yung photo sa screen niyo po. Anong problema? Mukha po siyang meme template. Oo. Ayan o, makikita nyo. Andali lang. Marami pa palang sumasama na kaklase nyo. Hindi, hayaan nyo na sila. Okay. So, next ay, yan, market economy or malayang pamilihan. Yan yung 15 yung Ayan na siya. Okay, so, malayang pamilihan pagkakaiba ay yung sa command economy. Kung ang command economy, sila ay pigil, dito naman sa market economy ay malaya. Kumbaga, bahala ang tao kung anong bibili niya, kung anong ibebenta niya, malakihan ang kalakalan. Ibig sabihin, kung mapapansin nyo, ito kung mapapansin nyo, kahit nasa Baguio kayo, magkakatabi lahat ng mga produkto, kung ano-ano na ang ibinebenta nila, walang pumipigil sa kanila kasi kung kaya nilang gumawa ng sarili na ng produkto na maibebenta, ibebenta nila. Mga mamamayan na may kakayang bumili at lumikha. Siyempre, kung marami kang pera, kahit magkano or ilan ang bilhin mong produkto, pwede. Kung konti lang pera mo, syempre konti lang mabibili mo. Kapag marami ka or magaling ka sa paglikha ng produkto mula sa buko, nakagawa ka ng buko pie, nakagawa ka ng buko salad, buko juice, etc. etc. Kung magaling ka sa mga ganon, ay malaya ka pa rin ibenta yung mga produkto mo. Kung magaling ka sa paglikha at kung mayaman ka, makakabili ka ng gusto mo. Ang desisyon ay nasa mamamayan at mga kapitalista. Hindi katulad sa command economy, ibenta mo ay ito lang. Ang ibebenta mo ay ganito lang kadami. Dito sa malayang pamilihan, kahit anong gusto mong ibenta o kahit gaano kadami ang gusto mong ibenta, okay lang. Okay. Ang sentro ay innovation. Tama yan. Kaya kung mapapansin nyo sa iba't ibang panig ng mundo, ang dami na nilang naimbento na produkto na hindi mo na maintindihan. Kumbaga, patok naman, binibili na lang. Pero dahil sa dami ng mga taong nag-i-innovate o nakaka-imbento, nakakatuklas na mga bagay, marami ng mga produktong pwedeng bilhin. Okay. At syempre, interaction ng producer at mamimili. Walang pakialam si pamahalaan dito. Wala siyang masasabi. Kaya nga, may iilan lang sa mga bansa ang may malayang ekonomiya. Hindi yung talagang walang nag-i-interfere na pamahalaan. Kumbaga sila-sila lang ang merong desisyon, yung nagbebenta at yung bumibili. Ngayon, yan ang itsura niyan, for sale. Kahit man lang, di ba, mauukay nyo minsan,
ibinebenta na, nilalaban lang, kahit yung mga teddy bear, kahit na mga napaglumaan, ibinebenta ninyo. Ngayon, yung pinaka-ginagamit talaga ng halos ng mga bansa sa buong mundo ay ang mix. Ibig sabihin, hindi naman pwedeng walang nakikialam na pamahalaan. Hindi rin naman pwede na pamahalaan lang ang nasusunod. Kaya nagkaroon tayo ng pinaghalo. Ibig sabihin, merong command at merong ang tawag doon, market. Yun ay ang sistemang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Wherein, ang mga tao, malaya silang magbenta ng gusto nila, magbenta ng mga kung ilan ang mabebenta nila. Ngayon, ano ang gagawin ng pamahalaan? Sila yung nagbibigay ng presyo, o kaya naman sila yung nagpapatupad kung anong gagawin sa palengke. Di ba may mga business permits pa sila kung ano ang establishmento na ipapatayo. Yan, itong pinaghalo na to, ito yung ginagawa at ginagamit na sistemang pang-ekonomiya ng maraming bansa. Kasi malaya ang namimili at nagbebenta, pero meron silang batas na sinusunod. Okay, nakabatay sa galaw ng ekonomiya, kumbaga, ang problema kapag ang mga nagbebenta hindi sumusunod sa batas, nagiging bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. So, kailangan din ng pagsunod. Maaari nagmamay-ari ang pribadong sektor. Yun nga, ibig sabihin, pwede silang magbenta ng mga ari-arian, magbenta sila ng mga produkto na gawa nila. Ito ay paunlarin ang bansa at proteksyon ng bawat mamamayan, mamimili at tagabenta. Siyempre, kapag nasa palengke ka, anak, or example na lang, yung pinakasikat is online selling or online shopping. Ngayon, may mga nagbebenta na overpricing o kaya naman ay nanggogoyo o kaya naman scam, di ba nga, nauso na yan. Ngayon, kaya nagpapatupad ng mga policy at saka mga batas ang mga nasa online shopping like Lazada, Shopee, Food Panda, Grab, kasi nga may mga taga-benta na nag-aabuso. Kaya kailangan nilang patawan ng batas. At the same time, meron din naman bumibili na bogus. Ibig sabihin, mag-online sila, tawag doon, magmamine sila, kukunin nila yung produkto kunwari, pero bigla, hindi na nila kukunin. O kaya naman ay, ang tawag dito, yung katulad dun sa nangyari dun sa balita, yung nag-Food Panda, nag-Grab, na kung saan ang daming pumunta doon sa isang bahay, tapos, ang tawag dito, nagoyo sila. So, ibig sabihin, meron din pataw na batas doon sa mga nag-scam na yon. Kaya kailangan natin ng pinaghalo or batas ng pamahalaan, pero meron pa rin kalayaan ang mamamayan. Okay, so yun yung 4 na sistemang pang-ekonomiya. Yung sinauna, yun yung mga gumagamit lang sa kalikasan o kung ano lang ang meron. Ang Ma'am, yung parang in a nutshell po. Yes. Yung sinaunang economy naman po, yung traditional po, simple lang, walang ginagamit na kung ano-anong lecheng bakal o kaya kung ano pa man yan. So, hindi sila gumagamit ng kahit anong makinarya man yan, o kaya naman ay minsan hindi na sila gumagamit ng palabok, kung ano lang ang meron, yun lang. Ang command, stricto. Tapos yung command po, tapos parang puppet. Oo, parang puppet nga, yun nga yung nasa larawan. Yung sa market economy, malaya, kumbaga mabait, kumbaga kasi yung parang ibong nakawala. Then yung sa mixed economy, yun naman mixed economy, sentient muppet. Yung kinokontrol pa rin pero may sarili na siyang pag-iisip. Okay, so yun yung 4 na sistemang pang-ekonomiya. So yan. Yan. So, magkakaroon tayo ng application. Okay, magkakaroon tayo ng application. Meron ako sasabihing sitwasyon, tapos sasabihin nyo kung traditional, market, command, or mixed. Okay? First, ang ekonomiya ng isang bansa ay nasa ilalim ng kontrol at regulasyon ng pamahalaan. Anong klaseng
Sistema pang ekonomiya to. Ibig sabihin, kontrolado ng pamahalaan. Traditional ba yan? Mix, market, or i-type nyo recitation keyword nyo na. Okay. Wendell. Ma'am, command economy po. Okay, command economy or pinag-uutos. Tama. Next. Sa sistemang ito na nagpapahintulot sa pribadong nagmamayari ng kapital, ugnayan ng presyo at pamahalaan sa mga gawain. So, binibigyan sila ng kalayaan, pero pinamamahalaan pa rin ng kanilang gawain. Okay, pinapahintulutan. Pero meron pa rin guide. Mildred. Ma'am, mixed economy po. Okay, mixed economy. Next. Ito ay nakabatay sa tradisyon, kultura at paniniwala ng isang lipunan. Ibig sabihin kung ano yung nakasanayan nila, kung ano yung ginagawa ng isang tribo o isang pangkat. Daniel. Traditional economy po. Okay, traditional economy. Next. Sa sistemang ito, walang tiyak na batas. Walang batas. At maliwanag na pagkakaunawa ng tao sa pamilya. Ibig sabihin walang batas. Malaya sila kung ano ang gusto nilang gawin. Renz. Okay. Renz, market economy.